Hello mga be, ito naman ay buko juice. Iinumin natin. Tamang-tama, mainit ang panahon. Ito ay nilapag lang kanina doon sa table ko at ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-vlog, para inumin. Alam mo ba, dito sa Thailand, lahat ng mga food na nabibili mo sa mga street ay puro magaganda ang presentation kahit hindi mahal. Parang mas mahal pa yung lagayan or lalagyan or yung packaging. Very presentable talaga siya. Kaya kahit mura, parang ang sarap or may halaga ang binibili mong pagkain sa tabi-tabi lang. Alas 3 na pala at ang kaibigan ko, naririnig nyo, nagtuturo pa sa kanyang mga kindergarten students. Nadidisturb tuloy ako. Nadidisturb ko tuloy ang attention nila kasi parang tumitingin-tingin ang ibang bata sa akin at parang gusto din nilang supsupin ang aking sinusupsup. Charos! Ang sarap kasing tumambay dito sa classroom ni Madam Beshi Precious kasi bukod sa aircon, marami siyang mga food na nakatago sa kanyang mga shelves. At syempre, lagi tayong libre sa kanyang baong mga ulam tuwing lunchtime. Pwede rin naman pag breakfast, mayroon na rin siyang dala. Depende na lang kung may oras ako para umistorbo. Ito yung part na habang kinakagat-kagat ko itong buko ay pinandidilatan ako ng kaibigan kong nagtuturo kasi agaw pansin naman talaga, agaw attention ang ginagawa kong ito. At siya nga pala, tingnan nyo naman ang aking Tuesday uniform. Parang puputok na sa sikip ang aking uniform. Parang matatanggal na ang mga butones na tila nagsasabing, "Sir, tama na muna ang mga pagkain-kain kasi tingnan mo naman ang iyong katawan. Pumuputok-putok na ang mga dibdib mo." Charos. Kidding aside mga besh, ang sarap talaga ng young coconut meat na to. Refreshing. Tamang-tama sa pagod na katawan, sa pagtatayo-tayo ng diretso habang nagtuturo, and it's time for chill at it's time for taking a rest while having your merienda na coconut nut. It's a very nut. You can eat too much, you're not getting fat. Charot, tama ba yung lyrics ko? At hayun na nga si Beshi, nag-dismiss na siya ng kanyang klase at sinabihan na ang mga bata na magligpit na ng kanilang mga gamit, ready to go home. At habang ako ay nag-enjoy pa rin sa pagkabkab ng sabsabot, parang sabsabot, itong buko na to, ayun na ang Beshi, lumabas na at inihahanda na ang mga sapatos, tsinelas ng mga bata sa labas. At ako naman ay ito, chill-chill pa rin. Ang mga bata ngayon ay nagsisipagtayuan na at tinitingnan ang aking comedy acts, charos. It is 3:30 p.m. na at ang mga bata talaga ay uuwi na. At yan, medyo malapit nang matapos ang aking kinakain. At ang hirap palang mag-voice over pag mga ganitong mga eksena. Ang hirap maging reader and at the same time teacher kasi kailangan magpanggap ka nga desente. Hindi ko alam kung magiging desente ako o magiging komedyante ako, pero sa totoong buhay ay enjoy lang. Sa totoo lang, itong pagkain ko ng buko today ay parang pangalawang beses pa lang to. At never akong bumili nito. Puro lahat bigay. Puro na lang bigay ng mga estudyante ko ang minimerienda ko lately. Napakababait talaga ng mga Thai students. Isa ito sa mga hindi ko makakalimutang alaala kung sakasakaling mag-for good na ako sa the Philippines. Alam niyo naman, tayong mga Pinoy, lalo na kapag ikaw ay nasa baryo, ang mga estudyante natin ay kapareha nating mahirap lang ang buhay at sila ay nag-aaral upang maging successful someday, diba? Tayong mga guro ang nagbibigay sa kanila ng food, ng libreng mga lapis kung minsan dahil sa hirap ng buhay, diba? Pero dito talaga sa bansang Thailand, hindi naman lahat, na taon lang na andito ako sa Central Nonthaburi, dito ako sa pinakasentro ng lalawigan at Nonthaburi City, so parang Nonthaburi District. So ang mga buhay dito ay medyo okay. Ang mga magulang ng mga bata dito ay working professionals, mga ganon, at hindi sila naghihirap. Tsaka itong tinuturuan kasi namin ni Madam Beshi Precious, government school siya, pero itong section na to, mga 3 section, ay under semi-private. Kumbaga kalahati is funded by the government at ang kalahati naman ay binabayaran ng mga magulang as their tuition fee, kumbaga.
Sa isang level, for example, grade 1, mayroong 8 section at yung 3 section ay semi-private at ang 5 section ay standard or regular. So yun yung mga talagang sakto lang din ang kabuhayan ng mga bata. Pero dito nga sa sections namin, 3 sections, medyo maalagwa, medyo taas naman sila sa ekonomiya. So yan, yun yung aking kwento ngayong araw nito. Ang hirap palang mag-voice over kapag napakahaba ng video na to at wala na akong time para pag i-editin ng bonggang-bongga or pagdidikitin ng bonggang-bongga. Basta nakita nyo ng bonggang-bongga kung paano kumain ang isang baryutik na guro dito sa bansang Thailand. Charot lang, hindi to baryutik ha. For the content only. Maayos-ayos naman to sa totoong buhay. Thank you!